Maraming bagay tayong dapat na ikonsidera sa ating mga anak habang sila ay lumalaki. At tayo, bilang mga magulang, nasa atin nakasalalay ang kanilang paglago at pag-unlad sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay. Hindi lamang sa mga positibong bagay ang dapat nating isinaalang-alang, kundi lalo't higit na mabigyan natin ng wastong atensyon ang mga usaping pangangasiwa ng mga negatibo nilang mga kilos. Malaki ang gampanin ng magulang sa anak. Pag-aalaga at proteksyon para sa kanila ang laging una sa ating prioridad. Dapat lamang na lagi tayong nakaantabay sa kanila habang sila ay lumalaki para maiwasto natin ang kanilang mga gawi at mapangasiwaan natin ang kanilang mga negatibo patungo sa positibong pagkilos. Mga magulang, alam nating hindi sapat ang pagbaling ng atensyon, lalo na kapag mas matanda ng ating mga anak. Ang pagbibigay ng konsekwensya ay ang pangalawang estratehiya na maaari nating gamitin upang harapin ang hindi magandang kilos ng ating mga anak. Kung kaya't ang layunin ng EFDS nating ito ay upang matutunan, matugunan natin at mapangasiwaan ang mga negatibong kilos ng ating mga anak at ang paggamit ng konsekwensya. Isang magandang araw po sa lahat ng mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilya sa ang sulok man ng Palawan, sa lungsod ng Puerto Princesa at sa ang sulok ng Pilipinas. At nandito po kami ngayon na kung saan ay ang Baker's Hill, ang patok na pasyalan dito sa lungsod ng Puerto Princesa. At Ma'am Eden, syempre kailangan nating batiin ang ating mga benepisyaryo mula sa Southern Palawan. Isang matamis na pagbati po ang aking pinapaabot sa benepisyaryo ng Pantawid mula sa munisipyo ng Balabac, Bataraza, Quezon, Rizal, Brooks Point, Sofronio, Española, Nara at Aborlan. At syempre hindi natin piling kalimutan ang norte ng Palawan, Ma'am May. Maligayang pagbati po para sa lahat ng benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program sa bayan ng El Nido, Taytay, San Vicente, Rojas, Araceli at Dumaran. At syempre, ang pinakamagagandang isla ng Palawan mula Culyon, Coron, Busuanga at Linapacan. Gayon din sa isla ng Puyo, Agutaya, Magsaysay, Cagayan, Silio at ang Malayong Kalayaan. Ma'am Eden, syempre hindi natin pinakalimutan ang ating karatig probinsya. Pinapaabot ko po ang aking pagbati mula sa probinsya ng Mindoro, Marinduque, Romblon at sa buong lalawigan ng Palawan. At syempre, binabati din po namin ang aming masugid at pagsubaybay sa National Capital Region, sa Pasay City at Las Piñas City. Ganon din po sa Tarlac, Pampanga, Cavite, Antipolo at Nueva Vizcaya. Yes. At ayan, pinabati rin natin syempre ang ating mga parent leaders, masisipag na parent leaders mula sa lungsod ng Puerto Princesa at saan man sila ngayon sa sulok ng Palawan. Maraming salamat po sa inyong palagiang pag-antabay at ang sisipag ng ating mga parent leader, Ma'am Eden, lalo na yung panahon ng bagyo, no? So talagang nakaantabay din sila para tulungan ang kanilang mga kapwa-miyembro na nabiktima ng bagyong Odette. Sana okay na po kayo. Ayan. So ngayon naman ay buwan ng mga pusong, hindi ko alam kung anong meron, no? Pero ang alam lang natin, ito ay buwan ng pag-ibig, Ma'am May. At sana nga, hindi lang yung pag-ibig sa kapwa natin ang mamayani, kundi yung pagmamahal natin sa ating pamilya, Mga kamag-anak natin, sa ating kaibigan. yes, syempre sa ating mga special someone, alam na natin yon. And ayun, sana magkaunawaan tayo, lalo na ngayon nalalapit na naman ang eleksyon. Sana magkaisa tayo at magkaintindihan at manatili ang pagmamahalan sa bawat isa. So, advance po, Happy Valentine's Day. Yan. Okay. Dahil po dyan, tayo magpapatuloy at asahan po ninyo ang aming taos-pusong serbisyo. Nandito pa rin kami, nagmamahal, kumakalinga at nagmamalasakit sapagkat kami naniniwala na ang bawat pamilyang Pilipino ay Masaya, Matatag, at unlad para sa kinabukasan. Bago po tayo magpatuloy sa paglingkod sa araw na ito, tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, nagpapasalamat po kami na ngayon pong oras ay patuloy niyo kaming ginagabayan. Nais po namin, Panginoon, na ihabilin sa inyo ang talakayan pagdating po sa aming gagawing
pakikipag-usap at pakikipag-ugnayan sa amin po mga kaibigan sa FTS. Patuloy nyo kaming gabayan, Ama, at nawa ay patuloy nyo rin kaming pagpalain. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Isang mapagpalang araw pong muli ang bati natin sa lahat po ng ating mga 4-piece beneficiaries. Kamusta na po kayo sa araw na ito? Ngayon ay panahon na muli upang tayo ay magkasama sa ilang mga sandali upang maibahagi ang mahalagang mga kaalaman patungkol po sa pangangasiwa ng negatibong kilos at pagbaling ng ating mga atensyon kung paano po natin minamanage or pinangangasiwaan ang ating mga anak. Kasama po natin ngayon si Pastor Jonathan Cordial. Pastor, batiin po muna ninyo ang ating mga taga-subaybay. Magandang umaga po, Pastor Ray. Magandang umaga rin po sa lahat na sumusubaybay. Ngayon po ay patuloy tayong magiging masaya sapagkat napaganda po ang ating tatalakayin. Yes, sa araw pong ito ay binabanggit po natin mahalagang paksa. So, ngunit bago tayo magpatuloy pa, Pastor Jo, nais kong batiin ang mga taga-Sitio Carayan, Barangay Taradungan, dyan po sa bahagi ng Rojas, Palawan. Ito ay sa hilagang bahagi po ng lalawigan. Nais ko pong banggitin ang ilang mga pangalan ng ating mga 4-piece po diyan. Elsa B. De La Cruz and family. Kamusta po kayo? Lord Delita Cabaron, Lani Lagrosa, Virginia Ragas and family. At gayon din po sa kay Ermalin Umapas. Mayad nga adlaw kanindong tanan dyan. Sana'y nasa mabuti po kayong kalagayan at kalusugan kasama po ng ating mga pamilya. At gayon din po sa lahat ng mga taga-Ilian, taga-Bagong Bayan, dyan po sa gawin ng Rojas. Maraming salamat din sa mga taga-Araceli. Mayad nga adlaw kanindong tanan dyan po sa barangay Tinintinan sa Araceli, Palawan. Pastor, baka meron po kayong nais batiin? Mayad na temprano, lahat po na nakikinig ngayon from Madukang, Kalandagan at sa Carayan at Tumarbong. Yes, Tumarbong. Parang papunta na tayo sa mismong bayan ng Rojas. So, ngayong araw pong ito po ang ating tatalakayin pag-uusapan, Pastor Jo, ang pangangasiwa ng negatibong kilos at pagbaling ng atensyon. Bago po rito, kamusta po yung inyong mga nakaraan na mga assignment, yung na ginawa po doon sa atin at binigay po natin sa atin pong mga municipal links. Binabati din po natin ang lahat ng mga municipal links po natin sa buong teritoryo ng lalawigan at gayon din sa mga city links dito po sa atin sa lungsod ng Puerto Princesa. Sa lahat po ng mga magulang na nakatutok ngayon, ay nais po nating paalalahanan kayo doon po sa ating nakaraang mga tema or tinalakay at nais po natin na mai-apply na, Pastor Jo. Mahalaga yung application kasi sa atin po. Po. Okay. So, ngayon po ay nais po nating pag-usapan ang pangangasiwa sa mga negatibong kilos ng ating mga anak, ng ating sarili, at gaano natin ibabaling ito sa isang positibong bagay. Yan po ang ating tatalakayin. Pastor Jo, paano po natin kaya i-guide ang ating mga anak? Meron po bang pundasyon itong atin pong pangangasiwa ng atin pong mga sariling buhay? So, sa pangangasiwa ng atin pong negatibong kilos bilang mga magulang, yung ating mga anak meron ding negatibong kilos, yung pagbaling or pag-iwas natin doon sa negatibong kilos, ano po kaya ang dapat nating gawin, mga magulang? Binabanggit po dito sa ating module na kinakailangan po na maghanda po ang ating sarili, handa natin sa mga bagay na ito. Pastor Jo, paano po natin naobserbahan ang ating mga anak sa tahanan? Okay, ang ating pong mga anak ay talagang meron pong natural na negatibong kilos. Mm-hmm. Po? Pero paminsan-minsan, nagiging ito ay normal, lalo na kung sila ay pagod. Mm-hmm. Saka yung edad nila, Pastor Jo, yung kanilang mga edad na mga bata pa, ay di talagang meron po yung mga negatibong kilos. Talagang negatibo po. Pero
Meron din panahon na sila po ay naiinip. Mm-mm. Meron din panahon na sila po ay talagang takot o di kaya gutom Mm-mm. o natututong maging independent. Kapag ka yung ating mga anak kasi Pastor Joe ay gusto nang magsarili, Yes. parang ayaw na nilang makinig. Oh. Ayaw At na. yung mga magulang naman, ang gusto nila ay kontrolin pa, ay iba na ang nais ng kanilang mga anak. Tama po ba yun? Lalo git sa panahon natin ngayon, tamang-tama po sapagkat ang layunin natin ay iparating lanigit sa mga FDS na ito ang dapat natin matutunan kung paano matugunan ang mga negatibong kilos ng ating mga anak. Yes, opo. Meron po bang mga paraan para atin pong ma-manage ang pagkilos ng ating mga anak? Opo, napakarami pong paraan na gawin natin po na para ma-manage po yung kanilang makilos. At ang unang estratehiya po rito ay yung dapat makita natin yung pagbaling ng kanilang atensyon. Ginagamit ito para sa anak na may edad na ang taon na 5 taon pababa. Opo. Okay. Madali po yan silang i-guide. Sumunod. Sumunod. Pero pag mas mga matatanda-tanda na parang mahirap Opo. na ano po. Oo. Mga magulang, maaring gamitin natin ang pagbaling ng atensyon kapag nainip o naglilikot yung ating mga anak. Mm-mm. At bago pa nagsimula ang negatibong kilos, mainam din ito para mapanatiling ligtas ang ating mga anak sa mga sakuna. Kasi halimbawa, Pastor Joe, Oo. naglalaro sila ng pagluluto-lutuan. Ay di gagamit ng apoy. Opo. Mm-mm. So bago pa sumiklab ang apoy, Ay dapat po meron mabilis tayong pagkilos. tama yun. Opo. Ano? Tapos halimbawa kung kutsilyo ang ginagamit, pwedeng masugatan. Opo, yung oras na yun napaka-importante sa ating mga magulang na nakatuon ng ating pansin sa kanilang lahat. Ang iniisip ko nga, Pastor Joe, paano na lang kaya yung mga magulang na busy or abala sila palagi sa kanilang mga gawain sa bukid o kaya ay gawain sa kanilang pagninegosyo? Paano kaya yun? Ang hirap nun Medyo mahirap po yun pero siyempre lahat ng bagay ngayon ay mayroong mga pamaraan at may mga solusyon. So, Pastor Joe, ano yun? Mas mainam na magawa natin ito kaagad para maging ligtas sa sakuna. madaling panahon, dapat po gawin natin kaagad. Importante rin na tayo po ay maging aware sa lahat ng pagkakataon kung ano yung ating obligasyon, yung ating pong gagawin, na mga estratehiya sa kanila pong araw-araw na buhay. Yeah, binabanggit din po dito po sa ating module na mayroong kaparaanan ang mga nanay. Opo. Yung mga nanay, madali silang makakuha. Magagaling ang mga nanay. Oo. Maraming estratehiya. Yeah, nababasa kaagad nila yung style o yung mga paraan ng kanilang mga anak. Ano pat nakagagawa ang mga nanay kaagad ng kaparaanan para maibaling. Halimbawa na lamang mga magulang sa sitwasyon sa isang tahanan. Yung isang nanay ay nagpiprepare, Pastor Joe, ng pagkain. So meron siyang mga gulay, meron siyang mga gagayatin na ito. Pero sa isang bahagi, yung kanyang mga anak naman ay malikot, nag-aaway itong si Junjun at si Jenny Opo. sa sitwasyon. Maari din sa ating tahanan, ganyan, merong nangyayaring ganyan. At nung makita nitong nanay na magkakagulo itong kanyang mga anak, ang wika kasi ng lalaki ni Junjun, akin na yan. Talagang pinipilit niya. Meron silang inaagawan. Oo, pinag-aagawan. nag-aagawan sila. Oo, sabi nung bunso ni Jenny, ako kuyang nauna nito eh. Oo. Tapos pag minsan nakakainis din yung mga bata, magsusumbong sa nanay. Lalong maingay. Oo. So anong ginawa nitong nanay? Ang kanyang ginawa, ang wika niya, Junjun at Jenny, hali kayo at tulungan ninyo ako magluto. So ito yung pagbaling, Pastor Joe. Importante yung panahon na yun, Pastor. Oo. Kasi kung hindi kaagad na nakita nung nanay, maaring mag-lead into
away na. O Nag-aaway di na. kaya po ay merong sakuna mangyari, halimbawa malaglag o yung apoy, Oo. maitapon mismo yung kuwan, di na sinasadya, Mm-mm. yung papel, o ano tama. man mangyari, yung gulay na dapat po ay maging malinis, Mm-mm. hindi mo akalain na mailalaglag sa isang mas maruming lugar. Tama. So ang wika nung nanay, halika kayo Junjun at Jenny, tulungan ninyo ako magluto ng hapunan. Magluto tayo ng paborito ninyong pagkain. Mhm. So sila, sa kagustuhan nilang ma-involve, ito Pastor Joe, i-involve pala natin ang Yes. ating mga anak sa gawain. Kasama sila Mm-mm-mm. sa kanilang gawain sa araw-araw at maintindihan nila yung kanilang araw-araw na obligasyon sa buhay. Tama. So, kapag ka ganito, ang suggestion po sa atin ay himukin natin na yung negatibo na yon ay gawing positibo. Kaya nga, noong patuloy pa rin sila, Pastor Joe, hindi kaagad kasi yung dalawang bata lumapit eh. Napa-inhale. Huminga ng malalim ang nanay at marahil ay nag-isip siya. Yes. Sapagkat sa Importante ba ito? paghininga ng malalim, Mm-mm. ay may ipaparamdam ka sa kanila na mas malalong magandang suggestion o di kaya'y meron kang lingwahe na gustong ipaabot sa kanila. Mm-mm. Hindi siya umimik, huminga ng malalim, Mhm. kikinalma ang sarili, maya-maya lumapit na yung mga bata. At sa kanilang paglapit, ay binigyan niya ng assignment, o sige, hugasan na ninyo itong mga gulay at tulungan ninyo ako na gayatin natin itong inyong paboritong mga May magulang. pagkilos na maayos at meron pong magandang suggestion. Tama po yan. So, mga magulang, kaya natin ito. Halimbawa kayo, galing sa trabaho, tapos nadatnan ninyo ang inyong bahay na makalat. Ano kaya ang gagawin ninyo? Ano? Sa iba't Sisigaw ibang ba kaya? Opo, sa iba't ibang kaparaanan, the same principle po. Ano mang klaseng sitwasyon ng buhay, ano mang klaseng panahon, ay ito po yung ating pong dapat na ating gagawin. Yes. So, ang naobserbahan po natin doon, Pastor Joe, ay inalok ng nanay na siya'y tulungan, so nabaling. Yes. Oo. Instead na doon sa kanilang pag-argue, pag-aaway, nabaling. Tapos, pangalawa, ikinalma ng nanay ang kanyang sarili. Oo. So, importante pala itong dalawang bagay na ito para sa pangangasiwa ng negatibong Opo. emosyon. Mapanatiling yung kanya pong pagiging mahinahon. Oo. At yung pangalawa ay dapat po ay meron pong positibong bagay na kanila pong gagawin. Yes. So, tingnan po ninyo dito mga magulang, ano? Tingnan po natin na meron pong paraan or pundasyon ang pangangasiwa ng atin pong damdamin. Pastor Joe, maaari bang ibahagi mo ito? Itong dalawang pundasyon na dapat nating bantayan. Katulad po ng nakita natin kanina na iginigiit po namin, dapat po ay manatili tayong mahinahon. Una, yung una ay dapat mapanatili natin na tayo maging mahinahon sa pagkakataon na yon ng ating mga anak. Minsan, meron pong kalikutan. Ano po, pinakamalaking bagay sa parte sa pagiging disiplina ng mga anak ay pagiging isang mahinahon natin. Kung tayo ay sisigaw, maaring mapalala yung sitwasyon. Pero yan ang Oo. madalas na nangyayari, Karamihan Pastor Joe. po, Ano? kaya kasi nagiging gawin na lang natin. Mm-mm. Huminga ng malalim, Yes. pagkatapos ikalma ang sarili, Mhm. at kausapin natin ng klaro at mahinahon ang ating mga anak. So parang merong tatlo kang mga dinidiin dito, Pastor Joe. Ang Opo. una ay huminga ng malalim. Opo, dapat Oo. talagang huminga ng malalim. Dapat medyo kalmado. Oo, ipanatag ang isip, ano? Ipanatag ang Oo. isip. Pagkatapos, ikalma ang sarili. Oo. Tapos, Pangalawa. At pangatlo, ay dapat po kausapin talaging kausapin na mayroong kainahunan ang ating mga anak. wow. So kung ibig sabihin, kung sa isang makalat pagdating natin, galing sa trabaho, pagod, gutom marahil, makalat ang bahay. Yung iba, hindi pa nakapagsaing. Oo. Sa medyo may edad na. No, hindi pa nakapagsaing.
ay di ang usual niyan ay magpi-flare up yung mga tatay at nanay. Ano ba naman itong Oo. na ito? Yung Pag alis ko malinis, pagbalik marumi na, ganon. Mas lalong yung lingwahe ng katawan natin, yung mukha natin, pagdating natin doon, naka-noo, at yung ating pong katawan na parang nagdadabog, parang stress ka sa lahat ng panahon, na sa araw na yon, tuwing punta mo roon, nakikita lang nila ikaw, puro parang negatibo. Oo. So ang magiging larawan ng nanay or tatay sa pagdating kung gayon ang reaksyon ay isang tatay na magagalitin or Yes, nanay na opo. magagalitin. Na hindi naintindihan ng mga anak. So, ang payo po natin, payo ni Pastor Joe, payo ng ating module na huminga ng malalim, Opo. tapos ikalma ang ating sarili at Yes. saka magsalita ng mahinahon. Napakaganda. Oo. So, pwede po natin practicein. I-welcome natin yung mga makalat na bahay at tingnan natin. Natural lang yun, basta may mga anak, pastor. Ah, At ang mga anak natin talagang merong likas ng kalikutan. Mas opo. magandang malikot kaysa yung hindi Ay, malikot. pag hindi malikot, may sakit Ay, may yun, sakit. Oo. Natural po yun. O kaya naman, sa isang makalat na bahay, may mga ate at kuya na, Mm. ay di isang challenge ito sa ating Opo, tahanan tama po. na makontrol ang ating emosyon. Meron pa bang pangalawa? Meron pong pangalawa na pundasyon na dapat natin pagtuunan ng pansin. Pagkatapos na tayo ay mapanatili natin na tayo maging mahinahon, sa isipan po natin dapat tayo manatiling positibo sa mga bagay na atin pong gagawin at sasalitain. Tama. So, mayroong positibo kaagad. Kagaya nung example natin kanina, nag-aaway, nagtatalo yung magkapatid, ibinaling nung nanay yung atensyon, mga magulang, mula doon sa pag-aaway, doon sa isang produktibong gawain ng Opo. pagtulong sa paghuhugas ng At mga iba pang gulay. gawain. Oo, tama. Oo. Opo. Ibaling natin sa nakakatuwang gawain. Ang ating mga anak, bago pa nila magawa ang hindi kaaya-ayang kilos. Halimbawa na lamang, pastor, pwede nating sabihin, halika anak, maglaro tayo. Kasama ka, siyempre. Tama. Kapag nakitang nainip o naglilikot na sila, ay meron pong mga bagay na dapat tayong gagawin. Opo. So, kasunod niyan, kapag ka nakagawa sila ng mabuti, Ay meron pong magbigay din tayo po ng papuri sa yes, kanila. oo, tama. Dapat itapik natin na meron pong positibong pagkilos at pagsunod niya sa ating mga direksyon. Parang sinasabi mo, Pastor John, na babalik tayo sa eskwela. Oh, very good. Very good, Oo. anak. That's good. I like that. Oh, yes. Oo. So, po, yan ay yung mga positive approach. Ano? Opo, positibong gawa na pwedeng isagawa. So, ano pa ang pwede mong maipayo sa atin pong mga manunood? Mahalaga po na kilala at naoobserbahan natin ang ugali at mga gawin ng ating anak para malaman kung kailan ibabaling ang atensyon nila papunta sa positibong pagkilos. Po. Halimbawa na lamang po, kapag alam natin na madalas ay nauuwi sa away ng paglaro ng ating mga anak o magkakapatid, handa na tayong ibaling ang kanilang atensyon. Mabilis tayong gumawa ng paraan Opo. at agapan natin para maiwasan ang pag-aaway nito kapag alam natin kung kailan mangyari ang negatibong kilos. Mas madaling maiwasan ito, Pastor. Oh, tama po, ano. Yung lalo na kapag ka naglalaro sila ng sabi ko nga kanina ay puspor halimbawa, Nako. luluto-lutuan. Opo. Nako, pwedeng sumiklab at magkaroon ng sunog. Hindi naman natin pwedeng basta idiin sa kanila na mali kayo, ganun. Dapat tayo po maagap tayo. Oo, tama rin, ano. Napaka- Pero pwede rin po natin silang i-guide, depende rin sa paraan natin, ano, mga anak. O sige, gusto pala ninyong magluto-lutuan or Opo. ay di tulungan ninyo ako. Oh. Meron ako nabasa, Pastor. Dapat Sige po. ang pagturo sa kanila ay ganito ang words, ganito. Ganito ang gawin nyo, ganito ang gawin nyo. Parang gabay, ano? Opo, meron pong paggabay sa akto na meron pong influensya. Tama. Ah. So, importante mga magulang na wag natin silang hayaan. Opo. Kailangang i-guide po natin sila kung ano po yung tamang gawain. Kahit nga, Pastor Joe, yung
paghuhugas ng pinggan eh. Mm. Wag lamang silang Siyempre, hayaan oo. na matutunan nila ang paghugas. Akala natin simple lang yun. Pag Mm-mm. hindi sila marunong na baka mabasag pa lahat ng mga gamit. Kaya nga. O di kayo mabasa yung kanilang katawan. Mm-mm. O di kayo hindi pa maayos yung kanilang paghuhugas. Tama. So, merong proseso po na halimbawa sa paghuhugas lang, ay meron tayong proseso at gabay na kailangan nilang matutunan. Kasi pwedeng madulas din sila. Yes. Sabog yung tubig doon, di ba, sa baba? Kaya nga bago dumating yung sakuna, Mm. mabilis tayo pong humakbang Yes, ng positibong bagay. Opo. Hindi rin po natin ninais mga magulang na sasabihin natin, uy, wag ka na lang dyan tumulong kasi ang iyong trabaho ay hindi maayos. Walang success na mangyari sa buhay. Tama po. Mm. Kasi hahayaan na lang ang sasabihin ng mga bata, ay di ikaw na lang ma kasi tama palagi ang iyong ginagawa eh. Kami palagi kaming mali. Di ang matutunan nila ay umasa. Umasa lang. Oo, hindi yung nagsikap sa kanilang sarili. Tama po. Alright. So, napaka-importante po na matutunan ng ating mga anak yung mga kaparaanang ito. Gayunpaman, sa atin bilang mga magulang, dalawang bagay, Mm-mm. manatiling positibo, Manatiling mahinahon. mahinahon at manatiling positibo. Positibo. Yes, ang dali tandaan ha. Opo. Ano nga po 'yon? Manatiling hinahon. yung isip natin. Opo. Tapos manatiling Positibo. positibo. Opo. Dahil sa mga negatibo na ginagawa nila, gawing kapaki-pakinabang Amen. or positibo. Now, halimbawa na lang, merong sitwasyon, Pastor Joe, paano natin kaya susolusyonan? Sasabihin, Pastor, nahirapan po akong ibaling ang atensyon ng aking anak kapag naglilikot sila o nagpapasaway na. Ano ang aking gagawin? Itong mga hamong ito ay merong mga solusyon. Wala Opo. namang problema na walang solusyon under the earth, Opo. under the sun. Po. Kahit nagsimula na ang negatibong kilos, maari pa ring ibaling ang atensyon ng anak sa positibong bagay Opo. o gawain para po bago pa man lumala o tumindi ang kilos ng mga anak. Opo. Kaya yung sinasabi mo, Pastor Joe, na mapagmatsyag tayo, dapat Opo. kilala natin at alam natin kung kailan natin gagabayan sila at sasabihin tama na yan, ito yung ating gagawin. Tama po. Oh, di ba? Okay. So halimbawa naman kung masyadong nagalit ako at nahirapan akong mag-isip ng positibong bagay na sasabihin sa aking mga anak pagkatapos na sila ay patuloy pa rin ng paglilikot. Ano naman po ang gagawin ko? Still yung direction natin po, kinakailangan tayo huminga ng malalim. Opo. Ano po? At pakalmahin ang ating sarili at pumili ng isang maliit o konkretong kilos ng iyong anak na gusto mong gagawin niya palagi. Opo. Niya palagi magiging gawi po na niya. Purihin siya dahil sa kilos na ito. O halimbawa, ang sitwasyon ay makalat Opo. na Talagang makalat ang bahay. Ang bahay. Gawa ng sila ay naglaro. Mga Oo. kapitbahay ng mga bata, naroon din. Pupunta rin doon. Opo. Magdala pa yan ng mga pwedeng laruan. Opo. So, napakakalat. Ano ang gagawin natin? So, Pastor Joe. Dapat talagang tayo po ay huminga ng malalim. Yes. Pakalmahin natin ang ating sarili at lagi natin isipin ang positibong bagay para ang ating mga anak ay kumilos din na maayos. Oo. So, para sa akin, kung akong tatanungin mo, Pastor Joe, Opo. tatanungin ko, mga anak, nasaan kaya yung ating walis? Yan. Oo. Pwede bang pakiabot ng walis? Very good. Tapos, kung bibigay, ay dito, ma, or pa, nandito yung walis. Oo. So, magwawalis. Pero sasabihin niya, kami naman po ang naglaro. Kami na lang ang magwalis. Parang diba? Maganda naramdaman yun, ko ang saya ng sitwasyon. Ano? Oo nga. Opo. Wala po kayong marinig na negatibo, puro ang pagkilos po ay positibo. Tama, opo. Pero pag minsan naunawaan po natin ang kalagayan ng mga nanay, ng mga tatay, pagod sa trabaho, talagang ang mangyayari niyan, Pastor Joe, yung emosyon, ikukuan talaga, no? Kaya nga ang layunin ng atin pong pagbabahagi dito po sa ating EFDS na matutunan natin, paulit-ulit nating sinasabi, maging manatiling mahinahon, manatiling positibo,
ito po yung tamang paraan kasi Opo. para sa isang masayang pamilya. Amen. Opo. So, ayan po nais ko pong paalalahanan kayo sa tuwina itong ating takdang aralin na atin pong nais na ma-accomplish sa ating tahanan. Kung meron po ganitong kaguluhan o kaya ay hindi maayos sa ating mga tahanan, ay balikan natin yung prinsipyo sa pangangasiwa, Pastor Joe, Opo. ng atin pong mga negatibong emosyon. Ano nga po yun? Ulitin Huwag niyo natin. pong kakalimutan, dapat po tayo laging manatiling mahinahon at manatiling positibo sa lahat ng ating pong pagkilos at kaisipan. Yan, opo. At ngayon, dadako po tayo sa atin pong spiritual insight sa pangangasiwa ng negatibong kilos, pagbaling ng ating mga atensyon. Ano po ang sinasabi ng Biblia patungkol dito, Pastor Joe? Napakagandang pakinggan po natin ang talata mula po sa Efeso 4:26. Talatang 26. Ito po yung pagkasabi, kung magagalit man kayo, iwasan ninyo na kayo'y magkasala. Oho. Huwag ninyong hayaang lumubog ang araw na galit pa rin kayo. Opo. Isang utos na napakaganda na positibo. Ay kung halimbawa, Pastor Joe, pagdating ng bahay, magtatakip silim. Opo. Walang sinaing. Still na ang konteksto po doon sa pundasyon na pinag-usapan natin ay dapat manatili tayong mahinahon at magkaroon tayong positibong kaisipan. Kung magagalit man kayo, ang wika ay Hindi ka dapat magkasala. hindi magkasala. Ay di pwedeng magalit, wag lang Opo. magkasala. Wala. Discipline ang tawag Yes, doon. May opo. disiplina sa ating mga anak. Yes. So kung meron po tayong personal discipline sa ating sarili, magalit man tayo, kontrolado po ito, huwag ninyong hayaang lumubog ang araw, ang wika nga, at tayo ay para hindi magkasala, Pastor Tama po. Joe. Tama. Mm. Now, binabanggit din po sa Philippians 2:14-16 naman sa wikang Ingles, do everything without grumbling or arguing. Gawin natin pala yung mga bagay na hindi tayo nagko-complain, Nagreklamo, meron pang pag-argumento. Oo, yung pagmumurmur, Oo. So that you may become blameless and pure. Ito po yung nais ng Diyos Sa mga anak niya, tayo ay nais ng Diyos na maging dalisay. Tama, malinis. Oo, malinis sa harap niya. At ang wika, then you will shine among them like stars in the skies Wow. as you hold firmly to the word of life. Parang star na kumikinang, kitang-kita yung kabutihan ng Panginoon sa ating mga anak. No po. Yung parang sa komunidad, sa community natin. Opo. Sasabihin nila, uy, talaga itong mga miyembro ng Purpose talagang ginagawa itong Napakasarap ng pakinggan yung gano'n. Opo. Pastor. Kasi nga hindi sila nagagalit Amen. ng paggalit na may pagkakasala. Kasi pa yung galit na may pagkakasala, yung mga anak minumura. Yes. O kaya ay pinapagalitan sa publiko yung mga anak. Yan yung may Dadalhin ng mga bata yan hanggang sila ay lumalaki. Opo. So ang payo po sa atin mga magulang, magalit tayo pero wag magkasala at o kaya ay gawin natin ang mga bagay without any grumbling or reklamo or complaining, kundi ipakita po natin sa mga tao na tayo'y mga tunay na mga anak ng Diyos. Meron pang isang talata, Pastor, na binabanggit. Opo. Sang-ayon sa English, sa James 1:19-20. Know this, my dear brothers and sisters. Everyone should be quick to listen, slow to anger, to grow anger. This is because any angry person does not produce God's righteousness. Opo. Ang ganda ang mga talata, no? Ang nais, parang talagang nais ng Panginoon na tayo ay maging dalisay, Opo. malinis ang buhay. Mabilis tayong makinig sa mga dapat na pwede pong ibig sabihin, manatili tayong mahinahon. Oh, yes. Opo. Positibo yung ating gagawin. So, binabanggit din po sa huling talata, for God hath not given us the spirit of fear, but of the power and of love and of a sound mind. Mahinahon na isip, Pastor. Ang galing, ano po. Oo. So sa mga anak ng Diyos, ito po talaga ang ini-expect niya
na tayo ay magkaroon ng kapangyarihan na mapanagumpayan ang ating emosyon. Naroon puno ng pag-ibig sa ating mga anak sa pamilya, sa kapitbahay. Ang ating pong buhay ay magandang salamin, Pastor Joe, Amen. ng kabutihan ng Panginoon sapagkat meron po tayong maayos na buhay. So, sa huli ay nais po naming pasalamatan kayo mga ginigiliw na mga magulang sapagkat sinamahan po ninyo kami sa kaunti pang pagkakataon. Alalahanin po ninyo ang assignment na ibibigay po dyan po sa ating mga municipal link, city link. Meron po kayong dapat na isubmit at merong prinsipyo na kaming ibinigay sa inyo para sundan po natin sa ating mga tahanan. Sa huling bahagi ng atin pong paglilingkod ngayong oras na ito, tayo po ay manalangin. Mahal naming Diyos, ang papuri, pasasalamat ay amin pong binabalik sa inyo. Salamat po sa ilang mga makabuluhang talakayan at prinsipyo ng buhay na amin pong naibahagi. Nawa itulungan ang amin pong mga 4-piece beneficiaries, gabayan po ninyo sila sa kanilang pangangasiwa, sa kanilang mga tahanan, pangangasiwa sa mga negatibong emosyon at upang ibaling ito sa mga positibong bagay. Ipagkaloob nawa ang mga pangangailangan ng pamilya, ang kanilang makakain, ang kanilang pananamit, ang proteksyon sa araw-araw, pagpalain ang kanilang mga hanap buhay. Gabayan po ninyo ang kanilang pagsusumakit sa buhay na ito. Mga pagsubok ay dumating sa kanilang tahanan, ay positibo naming kakaharapin ito. Tulungan nawa, Panginoong Diyos. Maraming salamat sa pagdinig ng aming kahilingan. We pray in Jesus' name. Amen. Maraming salamat po sa pagsama ninyo sa atin pong talakayan ngayong araw na ito. Kung meron po kayong na-miss na mga episodes dito po sa ating paglilingkod sa EFDS, maaari lamang pong patuloy po ninyong subaybayan ang atin pong programang ito at tayo po ay makikita, si-search po ninyo sa Palawan Mission of Seventh-day Adventist Facebook page. Doon naman po sa YouTube channel, pwede po nyo makita ang Palawan Mission of the SDA, Seventh-day Yes, Adventist. naroon po yun. And siyempre sa Hope Channel Philippines ng Channel 37 Pinoy GSAT, ay antabayanan po ninyo at nag-live po tayo diyan. Meron din po tayong Facebook page. Ito po ay Family Hope Radio 104.7. At sa Adventist World Radio Facebook page, dito po sa Adventist World Radio Puerto Princesa. So maraming salamat po sa inyo at magkita-kita po muli tayo sa susunod na linggo sa ganito pa ring programa, Oras at Himpilan. Laging bumubuhos ang biyaya at pagpapala sa mga taong labis-labis ang pagsusumikap upang makatawid sa kahirapan ng buhay. At dahil sa dakilang pananalig sa puong lumikha, ay pinagkakaloob ang mga panalangin dahil nilahukan ito ng sipag at pagtsatsaga. Mula sa pinakasimpleng pamumuhay ay nakikita ang unti-unting pagbabago dahil pinapahalagahan ang pagtatamo ng edukasyon. At gayon din ang positibong pananaw sa buhay kung kaya't nararamdaman ang kaalwanan ng buhay. Binaliwala ang mga pinagdaan ng pagsubok, nagpatuloy sa mga pangarap dahil batid na ang handog ng may kapal ay laging nariyan. Kailangan lamang na huwag sumuko, bagkos lumaban sa mga hadlang upang makamit ang nais. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Isang kahangahangang kwento ang ating tutunghayan ngayon. Kwentong maganda, kwento ng dakilang pagsisikap ng isang magulang para sa kanyang mga anak at ang pagtsatsaga ng mga anak sa kabila ng kahirapan. Halina at samahan ninyo akong tunghayan ang kwento ng pamilya ni Leticia Pacorza Hara ng Barangay Santa Monica, lungsod ng Puerto Princesa, dito sa Kwento Mo,
ibibida ko. Isang magandang araw po sa lahat ng mga beneficiary ng Pantawid Pamilya Pilipino Program sa sulok man ng Palawan at sa lungsod ng Puerto Princesa. May kapiling tayo ngayon na isang panauhin na kung saan nandito tayo sa kanilang tahanan. Siya po ay isang miyembro ng Pantawid Pamilya dito sa Barangay Santa Monica. Ayan, so magandang araw po. Magandang araw din po. Pwede po ba kayong magpakilala sa ating mga tagapanood? Ako po si Mrs. Leticia Pacorsahara na dating beneficiary ng Muginlo, Alacalian, Taytay, Palawan. At nagpa-transfer po ako dito sa Santa Monica po. Ayan, so siya po ay isang dating miyembro ng Pantawid Pamilya sa bayan ng Taytay na kung saan ang kanyang barangay ay sa Alacalian. Ayan. So, ginang Leticia, nais ko lang pong itanong sa inyo, ano po ba yung inyong simpleng pangarap sa buhay? At paano po kayo nagsimula? Simpleng pangarap ko lang po ay makapagtapos ang aking mga anak. Magkaroon po sila ng magandang trabaho. Wow! So, ayan. Ano naman yung pinagniwalaan mo sa buhay? Siyempre, alam natin lahat na tayo ay nagsimula sa maliit. Kumbaga, ang kahirapan ay talagang naranasan natin sa buhay. At ano naman ang iyong pinagniwalaan sa buhay? Ang kahirapan, sir, nandyan lang yan. Pero kung mayroon kang pangarap, kaya mo abutin. Wow! At sa tulong ng pagsisikap at pagtsatsaga, sabi nga natin, ang kahirapan daw ay hindi hadlang sa anumang tagumpay. Actually, si Leticia ay aking classmate mula elementary hanggang high school sa Barangay New Guindo, Taytay, Palawan. Ayan. Ano naman yung mga hamon o pagsubok na naranasan mo sa buhay? Ilan mga anak mo ngayon? 5. So may 5 siyang anak. At ang ang panganay mo ay graduate na ng kolehiyo at nagtapos ng cum laude sa Western Philippine University na talagang proud din naman ang mga magulang. At ang ikalawa ay si Angelo, na graduate din ng BS Criminology. Ano naman yung mga pagsubok na pinagdaanan ninyo ng pamilya mo habang sila'y pinapalaki mo at naging matagumpay nga sa kanilang pag-aaral? Siyempre, sir, sobrang hirap kasi inis na lang ang sir ko dati. Ang mga anak ko, sir, ay gusto mag-aral. Pero kapos kami sa salabi, kaya nag-usap kami mag-asawa na talagang itaguyod namin. Kahit sabay silang mag-aral, kahit hirap, gusto lang namin makatapos sila. Kaya kahit hirap mo kami, talaga namin sila makatapos. So, ang iyong panganay ay si Genevieve, di ba? Sana si Genevieve ngayon at ano na ang kanyang buhay ngayon? Nag-aaral po siya, nag-PhD po siya sa Europe, sa Belgium. Wow! So, dati-rati, saan siya nakarating? After ng graduation, nagtrabaho siya. Tapos siya ay pinag-aral ng Sa PCSD siya nagtatrabaho. So, sa PCSD siya nagtatrabaho. Tapos pinag-aral siya ng libre Ng Europe. ng Europe. Okay, galing. So, nakapagtapos siya bilang ano bang master? Marine Biology. Master ng Marine Biology. At siya ay graduate sa ibang bansa ng cum laude pa rin. Ayan. So, bumalik siya ng Pilipinas para magbakasyon. At ngayon ay nagpatuloy na naman siya, bumalik na naman siya sa ibang bansa. Para mag-PhD. Doctorate naman ang kanyang kinukuha. At harinawa, maging cum laude ulit. At talagang proud na proud ka rin naman. At yung pangalawang anak mo si Angelo, nasaan siya ngayon? PNP Maritime na siya sa Masbate. Siya ay dahil siya graduate ng Criminology sa Western Philippine University din. At mapalad na nakapagtapos at nakapag-board exam at pumasa naman. At ngayon ay siya ay na-assign sa Masbate. Napakalayo, pero at least naman ang communication natin. So sa maritime siya. Okay.
ano yung masasabi mo na silang dalawa ay college graduate na at may trabaho na? So yung ganito ba na kumikita ka na dahil mayroong kang tindahan, kahit pa paano nasasagot na yung mga pangangailangan mo sa buhay, malaki ba yung naitulong ng mga anak mo sa buhay ninyo ngayon? Sobrang laki, sir. Sobrang Paano? laki ng Paano naitulong paraan? nila. Kasi dati ako nagpapadala, ngayon sila na. Wow! Oo. At social ka, ha? Galing pa ng ibang bansa yung pera mo. Okay? So, dahil yan sa pagsisikap, pero talaga kapag nagsikap yung magulang para sa anak, hindi naman nakakalimot yung anak para sa magulang. At pwede mo bang bigyan ng maikling character yung dalawa mong anak? Unahin natin si Genevieve. Ano ba ang kanyang character bilang isang anak? Ang karakter ng anak ko na si Viv ay inuuna niya kami bago ang kanyang sarili. Very touching. So, ganun talaga. Tsaka, nung naging estudyante ko si Babe, nakita ko sa kanya yung positive, yung lagi siyang may positibong pananaw na hindi niya nga, nakikita nga natin na sa kabila ng kahirapan talaga masipag mag-aral yung batang yun. Bukod naman doon sa pagiging niyang very caring siya, no? At kayo lagi una niya, kayong buong pamilya. Si Angelo naman, ano naman ang kanya naging character? Ano din, sir, pareho sila. So, talagang kapag itinuro din ng magulang yung magandang pamamaraan para sa anak, kaya hindi nakakalimot yung mga anak sa magulang. So, ibig sabihin, yung tindahan mo na to, ang iyong puhunan ay nanggaling sa kanila. At talagang hindi rin sila maramot na mga anak at napagkaloob na sa'yo yung ganitong klase. So, sa tingin mo, yung ganitong uri ng kinikita mo o ng kabuhayan mo ay malaki rin talaga na itulong sa pamilya. Malaki, sir, na yun. Kasi may pang-araw-araw na kami pagpunan. Ngayon, kahit pag sa ako na nagsasabi sa kanila na hingin na lang kami pag kailangan namin, kasi magpadala. Okay lang yun. At nakikita din naman natin na talagang dahil sa pagsisikap nila, kaya yung mga biyaya na kaloob ni Lord na nandalin sa pagsisikap din yung mag-asawa ay binabalik din nila ng sa ayan. So, ngayong meron ka na nito, ano naman yung mas maganda mong plano pa para sa buhay? Ngayon, Sabihin natin na makakapagpatayo, meron ka ng negosyo. Ano pa yung gusto mong susunod na proyekto? makapatayo ng sariling bahay. Yes, makapatayo ng sarili. At meron ka ng lupa. Nakwento mo sa akin, may lupa ka na saan? Sa Irawan. Wow, Barangay Irawan, may lupa na siya. At pwede, pag nayari na yun at mabuo na, pwede na lumipat yung negosyo mo na to. Ayan. So, sabihin man natin yung kahirapan, pinagdaanan natin lahat. Doon naman tayo nagsisimula. At yun din yung nagiging mga pagsubok natin, yun yung naging motivation mo sa buhay para magsikap at yung mga anak mo marating nila yung mga pangarap nila. Kasi habang nangangarap ang mga anak, dapat nangangarap din. Unang-una nangangarap din yung mga magulang para sa kanila. Kasi tayo naman talaga yung pinaka-punto kung bakit sila'y dumarating doon sa tagumpay ng kanilang buhay. Diba? So bilang isang beneficiary ng Pantawid Pamilya, marami ka ba natutunan sa family development session? Marami akong natutunan. Kagaya ng pagdidisiplina sa anak. Paano mo patakbuhin ang pamumuhay mo na wala kang naapakan tao. Yes. At syempre yung talagang yung pagiging responsible parent, no? Na talagang yun talaga yung tumatatak bilang isang magulang, no? Ayan. So, bilang isang beneficiaryo, iba na yung buhay mo ngayon para sa iba, di ba? Kung dati-ratin on, tama lang na ganito na yung kita mo, sapat na, makakain ng 3 beses isang araw, pero ngayon, nararamdaman mo at nakikita mo na yung mga pinagsisikapan mo. Ano naman yung pwede mong magbigay payo sa ating mga beneficiary ng Pantawid Pamilya?
ay ang masasabi ko sir, hindi lang ang kahirapan. Mangarap lang ng mangarap, maabot mo rin ang mga pangarap mo sa buhay, pangarap mo sa mga anak mo, pangarap mo sa sarili mo. Maabot mo yan kung sasabayan mo ng sipag at tiyaga. Wow, sipag at tiyaga ang puhunan. Kaya nga sabi natin, matamis namnamin ang isang tagumpay kapag pinaghirapan. Okay, so nakakatuwang isipin, parang kailan lang na nakikita kita sa barangay Indo, simpleng bahay, simpleng pamumuhay, pero ito, simple pa rin naman, pero may pagbabago na at malaking pagbabago. At nagpapasalamat tayo sa iyong mga anak na si Genevieve at Angelo na hanggang ngayon, mga single pa yun, talagang handa pa rin tumulong sa'yo, although na darating ang panahon na sila'y magkakaroon ng pamilya. But anyways, thankful ka dahil nagkaroon ka ng mga anak. At sana yung mga anak mo pang mga susunod na tatlo, mapagtapos mo pa ng pag-aaral para magtuloy-tuloy ang pamumuhay na maganda. Dahil sabi nga natin, ang lahat ng taong nagsusumikap at iniaalay sa Diyos sa kanilang mga ginagawa, kanyang kinalulugtan at tinagpapan. Yan. So maraming salamat sa nabahagi mo sa amin. Sana magsilbi kang inspirasyon at ikinararangal ko na ikaw ay naging miyembro ng Pantawid Pamilya at syempre kasama ng Department of Social Welfare and Development. Kami ay lubos-lubos na humahanga sa sipag at tiyaga na iyong ginawa at sa pagkakamit na edukasyon na iyong mga anak. Saludo kami sa inyo. So, maraming salamat at magandang hapon. Magandang hapon din sir. Hindi natin hawak ang kamay ng orasan kung kaya't hindi natin nakokontrol ang paglipas ng mga oras. Dumadaan din ang isang araw sa ating buhay. Ngunit ang bawat sandali nito ay makasaysayan. Makasaysayan dahil hindi ka nag-aksaya, kundi sininop mo ito para sa pamilya. Hindi ba't masarap sa pakiramdam kapag ang iyong mga ninanais ay unti-unti mo nang nakikita? Kaligayahan ang kapalit kapag batid mong ang mga pangarap mo ay nakamit at nagtagumpay ka. Oo, simple lang ang buhay, ngunit makahulugan, lalo na kapag ang mga pangarap ay nauwi sa katotohanan. Maraming salamat, Ginang Leticia Pacor Zahara. Napakapalad mo sapagkat nabiyayaan ka ng mga anak na masisipag, matatalino at may pangarap sa buhay. Mabuhay ka at ang iyong buong pamilya. Hanggang sa muli, ito po si Hector Cepetran Iscaba dito sa Kwento Mo, Ibibida Ko. Magandang araw mga kaibigan! Narito muli tayo sa ating segment na Simple Home Remedies. Ako po si Milrich. At ako naman po si Dayan. At ang bida po sa ating segment ngayon ay Luya! Alam niyo po mga kaibigan, talagang sa panahon natin ngayon ay talagang napakalamig. Kaya nga po, napakahalaga na ating pong malaman ang ating pong bida ngayon na Luya. Tama ka dyan, napakalamig talaga ngayon. Tinan mo yung suot ko, Melrich. Kasi giniginaw din talaga ako. Alam niyo po, kapag sa panahon ng taglamig, marami po ang inaatake ng mga sakit-sakit sa kanila po mga kasukasuan. Or yung tinatawag po nating mga joint pains. Ayan, maliban po dyan, meron din pong mga inuubo, hinihika, nagkakasipon at marami pa pong ibang sakit. Kaya ito pong pag-aaralan natin ngayong araw ay napakalaking tulong po para sa ating mga nararamdaman na sakit sa panahon ng taglamig. At ang luya po, alam natin na kung saan ito po ay maraming pinanggagamitan. Napakahalaga nito sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Tama po ba mga nanay? Sa may mga kusina dyan, sa mga nagluluto dyan, ay talagang masasabi natin na napakahalaga nito. Kaya nga po, hindi lamang siya pampalasa, kundi ganoon isa rin po siyang gamot para po sa ating mga karamdaman. At alam niyo po, ito po ay kapatid din naman ng turmeric o yung tawagin natin na luyang dilaw. Yes. At ito po ay pwede nating magamit ng
sariwa, o di naman po kaya pinatuyo, o di naman po kaya ay powdered, or di naman po... Pulbos. Yes, pulbos. Or pwede po natin itong i-juice. Ayan. Ngayon, pag-usapan naman natin, Melrich, ano ba yung mga health benefits talaga ng luya or ng ginger? Yes. Sige, ibahagi mo nga sa amin, Melrich. Sure. Unang-una po sa lahat, ang luya po na sa mga properties na laman ito po ay tinatawag natin na anti-inflammatory. So, kumbaga, ito po ay tumutulong para po sa mga namamaga na parte sa ating pong katawan. Na kung saan ito po ay para mapaibsan yung pamamaga. Okay? And so, sunod po ay yung antioxidant, na kung saan ito pong antioxidant na nagmumula po doon sa luya, sa ginger, ay nagagamit po para labanan yung mga chemicals na mga hindi maganda na gustong pumasok sa katawan natin. Alam mo ba, Melrich, kaya pala maraming mga properties ito na nakakatulong magpagaling itong luya kasi meron pala itong tinatawag na gingerol. Yung gingerol, mga kaibigan, ay isang uri po ng oil or natural oil po na matatagpuan sa luya na siya pong nagbibigay ng mabangong amoy at masarap na lasa nito. So yan din po yung pinaka-main na chemical na meron ang ginger or ang luya na siya pong nagbibigay nitong mga health benefits or mga benepisyo sa kalusugan. Opo, tama po yun. Hindi lamang po yun, meron din po, pwede rin po ito gamitin natin para sa mga naduduwa, lalo na po sa mga naglilihi dyan. Okay? At yun din po sa mga taong meron pong osteoarthritis o mga kaibigan natin ng mga nanay dyan o mga lolo at lola na kung saan nanonood po ngayon ang ating pong segment ay napakahalaga po nito na kung saan kung kayo po ay sumasakit na yung mga joints natin o yung mga sa Tagalog ay kasukasuan, yes. Ayan ay pwede po natin magamit ang luya. At syempre po, hindi lamang po yun, meron pa po, pwede po itong gamitin natin para kung tayo po'y hirap sa pagtutunaw, lalo na kapag kumakain po tayo sa pagkain, ay makakatulong po ito para mas mapabilis yung pag-digest, yung pagtunaw ng pagkain sa ating tiyan. Babahagi ko din yung iba pang mga health benefits ng luya. Nakakatulong po ito na mabawasan ang sakit na nararanasan po nating mga kababaihan buwan-buwan or yung tinatawag po natin na dysmenorrhea. Ayan, maliban po doon, ito din po, ayon sa pag-aaral, ay kasing effective ng mefenamic acid. Lalo na po sa mga talagang nagsasuffer ng dysmenorrhea tuwing sila po ay dinadatnan, no? Pwede po kayong gumamit nitong luya dahil kasing effective daw po ito ng mefenamic acid o yung pain reliever na madalas nating ginagamit. Ayan, nakakatulong din po ito sa pagbawas ng sakit sa ulo or mga migraine. At ganun din sa sakit sa ating lalamunan or yung tinatawag natin na sore throat. Ayan. Ganun din sa ubo, sipon, at iba pa pong mga infection. So nakakatulong din po itong luya para hindi tayo madaling lapitan ng infection or kapitan ng infection. So lagi po nating tatandaan mga kaibigan na kung saan ang ating pong segment ay hindi pampalit sa mga konsulta or sa mga advices ng mga doktor. So lagi po natin hingin parati kung ano ba yung okay sa ating doktor. Di lamang dahil yun yung narinig natin, gagawin natin kaagad. So kailangan pa rin natin ng advice, hindi natin pinapalitan. Pero kung gusto niyo lamang pong subukan, pwede po. At kung inyo naman pong susubukang gamitin ang luya, tandaan po natin, hindi po natin ito pwedeng ipagsabay sa mga gamot na nagpapalabnaw ng dugo at gayon din po sa mga gamot na ginagamit para sa mga may diabetes or sa mga diabetics. So alam naman natin ngayon yung mga benepisyo ng luya. Siguro napapaisip po kayo, paano ko makukuha yung benepisyo na yon mula dun sa luya? Tama ba? So ngayon ituturo po sa atin ni Ate Dayan kung paano po natin gamitin itong luya bilang isang gamot sa ating pong mga karamdaman. Ngayong araw po ay ituturo po namin sa inyo kung paano po gumawa ng poultice or ng pangtapal gamit po ang luya. Yes. At ganoon din po ang paggawa po ng salabat or yung tinatawag natin sa English na ginger tea. Ayan, medyo pinasosyal, ginger tea. So, ano nga ba yung mga kailangan natin, Melrich, para sa ginger poultice or yung pangtapal na luya?
Yes, unang-una sa lahat, syempre, hindi mawawala ang ating pong bida na luya. Pangalawa, kailangan lang po natin ng gadyaran. At sunod ay malinis na puting tela. Mas maganda po yung malinis na puting tela. O di naman po kaya kung meron po kayong gasa, ay pwede rin po. At sunod po ay yung plastic. Okay, ituturo po sa atin ni Ate Dayan mamaya kung paano po natin ito gagamitin. At yun din po yung mga tape na kung saan kinakailangan. Hindi naman kaya kung wala po kayong tape, ay pwede po kayong gumamit ng mga panali na hindi po masasaktan at komportable yung ating pong balat. So, ito na po yung paraan ng paggawa ng ating pangtapal na gamit ang luya. Unang-una po, huhugasan po natin ang ating mga luya. Yung ating pong napiling luya, siguraduhin po natin na ang luya na ating napili ay maganda, hindi pa po medyo sira. At pag nahugasan po natin, atin pong babalatan. Pagkatapos po nating balatan, ay atin pong gagadgarin. At ganito na po ang magiging itsura ng ating luya. Pagkatapos po niyan, ay ilalagay na po natin siya, after nating magadgad, ilalagay na po natin siya sa isang tela or sa gasa. So, nakadepende po ito kung gaano kalaki ang inyo pong, ang bahagi ng katawan na inyo pong paglalagyan or tatapanan. Pwede nyo pong ispread. Ayan. Ito yung medyo makapal na part. Ayan, parang itlog lang, Ate Dayan. Okay, pagkatapos niyan ay tatakpan po natin. Kailangan hindi po kaagad sumingaw ang kanyang juices. Katas. Katas, Yes. tama. At ganito na po ang kanyang itsura. Itong part po na ito po yung ating itatapal doon sa bahagi ng katawan na sakit. Maaaring tuhod, siko, or kung anong bahagi man po ng katawan ninyo, especially sa mga kasukasuan po na sumasakit. Pagkatapos po niyan ay tatabunan natin ng plastic at itatapal na po natin doon sa part na sumasakit. So, ayan na po ang ating pangtapal na luya. Ang susunod naman po natin na gagawin sa luya para po gawing gamot po ito ay ito pong tinatawag natin na salabat. Okay? Alam ko po na kung saan halos lahat ay pamilyar po dito pero para po sa kaalaman ng lahat ay ito po yung isa sa pinakasimple kung paano po gawin itong salabat. Unang-una sa lahat, syempre muli, kailangan natin ng luya. Pangalawa, syempre kung meron po kayong kaserola, at syempre lalagyan natin ng tubig. Kung may honey, mas maganda po. Kung wala, ay bumili po kayo ng asukal. Pero konting-konti lang po yung ilalagay po natin. Nang sa gayon, mas maging effective po ito. Kung kaya nyo naman na wala, ay okay lang naman. Hindi naman po. Pero wag po kayong gagamit ng puti. Tandaan nyo po yan. Yes, Dahil kasi mas natural. At pag mas maraming asukal po tayong ginamit, mas matagal po yung process ng paggaling ng ating katawan. Yes, tama po yun. So, papaano po natin ito gagawin? Tingnan po natin. Ito po ang napakasimpleng paraan ng paggawa ng salabat. Una po, pumili tayo ng magandang klase ng luya. Hugasan natin at balatan. Pagkatapos po ay atin po itong isa-slice. Kagaya po ng ganito. Okay? Pagkatapos po nating ma-slice, ay ihanda na po natin ang ating kaserola at lagyan natin po ng tubig at papakuluan po natin ito kasama ng ating luya sa loob ng 5 hanggang 15 minutos at hayaan po natin itong kumulo. Pagkatapos po nitong kumulo ay pwede na po nating kunin ang atin pong salabat. Ihiwalay po natin yung luya, at pwede na po nating ihiwalay ang ating salabat at palamigin ng konti. Pag medyo malamig na po, pwede po nating ihalo ang honey or pulot at pwede din po nating pigaan ng lemon or kalamansi para mas masarap. Pero kung wala po, ay wala naman pong problema kung hindi niyo po malalagyan ng honey at kalamansi. So, ito pong salabat na ito ay maganda po dun sa mga nabanggit namin na mga benefits ng luya kanina.
Maliban po doon sa sakit sa mga kasukasuan, ito po ay napaka-effective sa halos sa lahat ng amin pong nabanggit kanina. Ito na po ang ating salabat at ating finished product. Maaari na po natin itong tikman. Give na tayo, Yes. Melrich. Sarap ba? Napaka-the best po ito para sa ngayong panahon na malamig. Ayan. Ayan, so napakarami naman po tayong natutunan ngayon. Sana po ay inyo po itong naintindihan at sana po makatulong ito ng malaki sa inyo, lalo na sa ating pong panahon ngayon. Muli, ako po si Milrich, At ako naman po si Dayan. nagsasabing may lunas sa ating tahanan. Maraming salamat po. Ang anumang bagay na ating ginagawa para sa ating mga anak ay batid nating ito ang alam nating paraan na makabubuti para sa kanila. Mangyari, lagi nating ipagpatuloy ang palagiang pakikipag-usap sa kanila upang mas madali nating magawa ang pagpakaloob ng ating atensyon. Ang one-on-one time ay may malaking bahagi sa mas epektibong pangangasiwa sa mga negatibong kilos. Mas mainam din na sa kanyang mga negatibong kilos ay mabigyan agad siya ng atensyon bago pa lumala at tumindi ang kilos nito. Ang atensyon ay bagay na napakahalaga sa pangangalaga ng ating mga anak. Ito ang nagtuturo ng wastong pagtatama ng mga negatibong kilos. Lagi lamang nating tandaan na mahalagang maunawaan nila ang ating mga ginagawa upang mas makasunod sila sa ating mga pinagtutuwid ng kanilang mga kilos. Isa lamang ang nilalayon nating mga magulang ang mabigyan sila ng wastong paggabay habang sila ay umuunlad. Itaguyod at isulong ang paggamit ng konsekwensya sa mga anak habang sila ay hindi pa dumarating sa hustong gulang. Dahil tayo ang gagabay sa tamang pag-unlad sa katauhan ng ating mga anak. Huwag hayaang ang mga negatibong kilos ay lumala. Bagkus habang maaga pa ay naisasaayos na natin ito. Tayong mga magulang pa rin ang may responsibilidad sa usapin ng pangangasiwa ng negatibong pagkilos. Lagi nating tatandaan na anuman ang kahinatnan ng ating mga anak sa kanilang paglaki, tayo pa rin ang may malaking pananagutan dito. Okay. Sapagkat kami naniniwala na ang bawat pamilyang Pilipino ay Masaya! Matatag! at unlad para sa kinabukasan.